for this vlog. Ayan, sasagutin naman natin yung tanong ng isa sa ating mga viewer about paano malalaman na ready na yung RS para i-graft. Ayan. Ako po kasi may sarili po akong paraan ng pagpe-prepare, paghahanda ng RS bago i-graft. Tara po at i-share ko sa inyo. Ayan, dito po sa ilalim ng manggang ito, nandito po yung aking mga binubuhay na RS. Dito po ako naglalagay. In short po, nasa shaded area. Yan, ilililim ko muna. And then, dito po didiligan yung mga RS. And then, pag nagkaroon na po ng sprout na katulad nito, ayan, meron na siyang mga tubo, diba? Ayan, healthy yung tubo niya. Yan, may mga sprout na ganyan, yung kanyang mga sanga. Ang gagawin po namin ay ilalabas na po doon sa lugar kung saan siya ay naaarawan na, aalisin na sa lilim. Yan, kapag malaki po na ganito yung paso, pwede po siyang bunutin kung di kayang buhatin dahil mabigat, pwede siyang bunutin and then pagdating doon sa full sunlight at saka ulit itatanim. Ayan, dito naman po sa garden natin sa bukid, dito po dinadala kapag may sprout na, kapag inalis na sa ilalim ng mangga. Ayan. Kapag po dinala dito, yung sprout niya, tinitrim ko. Ganyan, inaalis ko. Yung pinuputol lang, nagtitira ka lang ng 1 to 2 nodes para tubuan ulit. Yan, ganyan. Para tumubo siya ulit. Then dito po, pagdating dito, aalagaan po ulit siya ng dilig. Ito po, madami po akong RS dito na hindi pa nagagraft. Ayan. Lahat na nasa bungad na to, hindi pa nagagraft. So, aalagaan ulit namin to ng dilig. Kapag po yung tinrim ko na to, na sprout na tumubo sa ilalim ng mangga, then dinala dito sa full sunlight, kapag ito tumubo ulit, that is the sign for me na talagang fully stable na siya and ready to graft. Yun, ganun po yung ginagawa ko. So, ayan yung ibang RS ko dito. So, mga 1 week pa to or 2, ready to graft na sila. Ngayon, bakit po ganun ang naging diskarte ko or naging desisyon ko sa paraan na ginawa ko sa bago i-graft yung RS? Bakit? Ayan, ngayon po ipakikita ko sa inyo yung epekto ng RS na hindi nabuhay mabuti bago i-graft. Ayan. Ganito po yung nakikita ko sa kanilang problema. Yan, kasi nga po parang hindi pa develop yung roots niya nung RS. So hindi niya masustain yung needs nung sayon na i-graft natin. Although buhay na yung sayon, hindi siya makalaki. Hindi siya sibol dahil parang kulang pa siya sa ugat. So ganyan po yung nangyayari. Yung iba pong RS ko na ganito, na kompleto naman yung mga sanga na buhay naman, pero mga ganito hindi makalaki. Ang ginagawa ko po, binabalik ko po ulit sa ilalim ng mangga and then inaalagaan ko po ng dilig ng rooting hormone. Yung iba po nakakasurvive, pero yung iba hindi. Aminin po natin na yung RS natin, hindi lahat nabubuhay. So, ganyan po ang nangyayari. Pag hindi masyadong buhay yung RS, bago i-graft. Marami na po akong na ganito, nagkaganyan. Kasi nga, napunta sila sa full sunlight agad nang hindi pa kompleto yung ugat siguro nila. Kaya kahit minsan ibalik ko sa ilalim ng mangga, hindi na rin nabubuhay. So, ang ginagawa ko po talaga ngayon, strictly, ako po ang namimili kung alin yung pwedeng ilagay sa full sunlight at i-graft. Pwede rin naman po kasing i-graft na nandun sa shaded area or sa ilalim ng mangga. Kaya lang po, kapag ka po buhay na yung nakagraft, mahirap na po maglipat. Kasi pag nagalaw yun, namamatay po. Kumbaga sensitive kapag bagong graft. Kaya mahirap ilipat. Kaya ang ginagawa namin, ginagraft muna bago, nilalabas muna bago i-graft. Yan, pag na-i-graft na, at saka inilalabas dito sa, sa full sunlight.
po yung, eto po maliliit na to, ako po yung nag-grab, tsaka yung anak ko. Yung maliliit. Yung malalaki po, yun lang po yung pinapag-grab ko. Una, nandun na po sila sa bukid. Pangalawa, mahirap na pong akyatin. Dati, tinatagilid ko para maabot ko eh. Ngayon, medyo marami po. So, ayan. Yung maliliit na lang po ang ginagawa namin. Ayan, ito po yung isang sample ng naka-recover po. Ganyan din po ang nangyari dito. Tingnan nyo ang lagu-lago na niya. Meron na pong nagpa-reserve nito. Sabi, balitaan ko siya kapag okay na. Ayan. Kita nyo yung ibang sanga niya, malago. And then yung sanga niya dito, ayan, maliliit pa. Bakit maliit? Ganon din po nangyari dito. Hindi po siya naka-recover agad. So ang ginawa ko po, inalagaan lang namin sa fertilizer and then sa rooting hormone. Ayan, naka-recover po. Nakahabol lahat yung mga sanga nila. And then isa pa pong sikreto, kapag ayaw makahabol yung ibang sanga, eto pong malalagong sanga ay huwag nyo hayaang humaba yung sprout. Lagi nyo aalisin. Yan, para hindi siya maging dominante. Yan, ganyan po ang yan po yung mga reason bakit kailangang hintayin munang mabuhay talaga ng buhay na buhay bago i-graft. Ito po ang ganda. Ayan, dito po sa bukid, may garden ako, maluwang to. Dito ko nilalagay yung mga RS. At dito ko rin, pinapag-graft ko to dahil madami po ito. Hindi ko po kaya i-graft lahat to. So, ipinapag-graft ko po ito. And then, kapag maluwag na, halimbawa may nabili doon sa loob ng bakuran, may nabili, dito kami kukuha ng pamalit. Bali, dito lang namin pinagaganda. Kapag nabawasan na yung nasa loob ng bakuran, dito kukuha ng pamalit. So, dire-diretso lang po, hindi po kami nauubusan. Ngayon, dahil kumuha na po ako ng taga-graft. Hindi na ako nag-graft kasi hindi ko naman kaya i-graft to, napakadami. Napudpud na kamay ko dito. Tsaka pumapasok pa po ako. 4th day po ng inset namin ngayon. Kaya puro mga gardeners lang po ang naiwan dito. And then yung anak ko po. So sila po ang nag-aasikaso nito. Ayan. Napakarami po niya, hindi ko po kayang i-graft mag-isa. Noon po, dati, ako lang mag-isa nagka-graft. Ngayon po, medyo nagparami na tayo para hindi tayo nauubusan. Kasi po dati, nung ako pa lang mag-isa nagka-graft, naghihingi po ng picture si buyer para makapamili. Wala akong ma-send kasi wala na akong maganda, wala akong mabulaklak na grafted dahil naaagad. Kaya po nag-decide po ako na kumuha na ng taga-graft. So eto, hindi na po tayo mauubusan ngayon. Napakarami po nito. Kukuha lang tayo dito, papasok natin sa loob ng garden. So, ayan. Tuloy-tuloy lang po ang selling. Medyo malaki lang po yung mga nandito. Medyo malalaki na. Kasi po, yung medyo maliit, dito nakahilera yung maliliit, nabawasan na po na ipasok na namin sa loob ng garden. Ayan. And then yung iba nga po dito, mga RS pa lang, hindi pa na-i-graft. Katulad nito, na-i-graft na, pero ang nabuhay, 3 sanga lang. Ayan, so, ay hindi, patay din to. So, madaming hindi nagtuloy. So, uulitin pong i-graft yun. So, kahit yung proseso ko po, ay, ang ganda dito. Malago sila, then flowering. Kahit yung proseso ko po na ganun, na binubuhay, bago i-graft, binubuhay mabuti, hindi rin po 100% na nabubuhay. Possible po dahil sa dami ng ginagraft nila. So, hindi po lahat talaga nabubuhay. Nakukuha po sa tiyagayan. Uulitin po pagka hindi naging successful. Uulitin. Ganun po. So, ayan. Ngayon ay ito po yung aking file ng S1 na ginagamit po sa pagtatanim. So, that's all for today's vlog. Thanks for watching and please do subscribe on my YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea. Bye!